Good morning mga kamotmot. So for today's episode, so nandito ulit tayo sa Kawasaki Leisure Bike Cavite para sa the newest ZH2 2024. So ayan. So tingnan natin ngayon yung ZH2 2024 na kararating lang almost siguro 2 days. So tingnan natin kung ano nagbago. Syempre unang-una alam naman natin pag bagong unit, syempre magbabago yung price. Pero tingnan natin kung ano rin yung mga na-installed, syempre dahil reasonable naman na nagtaas sila ng price. So tingnan din natin yung parts installed nung bagong ZH2 2024. Okay, so yun, shoutout muna kay Master Owen. Yan, okay, yung delivery boy muna siya ngayon. Okay, so eto yung ZH2 2023. So hindi yan, no? Hindi yan, dito lang nag-intro, nagulat kayo, no? So yan. So ayan mga kamotmot, so this is the ZH2 2024. Ayan. So this is the famous naked bike ni Kawasaki. So dumating to sa Pilipinas mga around 2019 or 2018, hindi ako sigurado. Pero ngayon, pang ilang update na nila nito, siguro pang apat na nito. So ang unay green, may silver, may black. So ngayon, this is the newest colorway ng Kawasaki. So ikutan natin, tingnan natin kung ano bago. Syempre unang-una sa price. So sinabi ko kanina na once na nag-update sila ng model, so nagkakaroon talaga ng price increase. So yan, pinakita ko sa inyo 2021 or 2020 the first version ng ng ZH2. Yun. So shoutout muna sa mga tropa nating naka ZH2, kila Boss B, kila Kuya JL, yung Sir Ronel, and also kay Sir Gear 4. Ayun, shoutout sa inyo sa mga tropa natin naka ZH2. So ito yung famous talaga kasi unang-una sa kanya, sa supercharge. Yan. So ito lang yung nag-iisang naked bike na merong supercharge as of today. So syempre, alam mo yun, competitive yung ibang brand. So anyways, so dito na tayo sa na to, sa episode natin. So ano nga ba sa mga first time mag-tune sa channel ko, so ano nga ba ang meron dito sa ZH2? So meron tong 998cc inline 4. Yan, inline 4. So 6 speed, 4 stroke, liquid cool. Ayan, naka-curve pa yung kanyang radiator. So meron din tong 198 or 197 horsepower at 11,000 RPM. So yung naliligaw kayo sa mga sa mga bawa nasasabi kong 197 or 198 horsepower. So naliligaw yung iba. So bakit nga ba? So magdedepende kasi yon sa RPM na nakatumba. Halimbawa 198 horsepower, so 11,000 horsepower, 11,000 RPM. So yung iba kasi sinasabi naman is 197 or 198, pero nagbabago yung RPM. So yun ang pagkakaiba. So RPM, so tumataas yung RPM, nagbabago yung horsepower. So itong sinasabi ko sa inyo at nilalagay ko dyan sa video is coming from the Kawasaki dealership mismo. So hindi ako kumukuha ng ibang specs or pictures or kung ano pa man sa bike na galing sa ibang mga website. So direct ako sa Kawasaki kumukuha yun para ma-clarify ko lang sa ibang nanonood at merong nakakaintindi at mas malawak yung pag-uunawa pagdating sa bike na to. Okay, so yan, so balik tayo. So meron din tong 137 newtons of torque at around 8,500 RPM. Yan. Then meron siyang supercharge like I mentioned kanina. So meron siyang supercharge. Yan. So ayun, top speed. So napatakbo to nung ginamit ko, nasa 220 plus. Yun. So nasa 5th gear. So syempre ingat din. Then also meron tong inverted fork equipped. Yan. And meron siyang 310 disc diameter with 2 piston Brembo brakes sa front. Yan. And meron siyang Diablo Rosso 3 na 120 by 70 by 17 tire diameter. Yan.
So wala naman na bago sa design. So same lang, nandito pa rin yung emblem na napakaganda at napaka-famous na emblem. Then same lang. So meron tong hydraulic clutch. Then meron siyang, ayun, napakaganda ito, gusto ko to, yung hydraulic reservoir na transparent. Ito talaga nagugustuhan ko sa lahat. Ito meron ng hydraulic clutch ah. Then this is ride by wire bike. So ano nga bang ride by wire? So sa mga hindi or mga baguhan, so ride by wire is wala na siyang cable, so cableless na siya, so electronically naggagas ka or nag-accelerate ka. Okay, so meron din tire equip sa likod na Diablo Rosso 3, Pirelli Diablo Rosso 3, 190 by 55. So meron tong 240 this diameter sa likod, single piston. And to clarify lang, hindi siya Brembo brake sa likod. So naka Nissan caliper lang siya. Sorry, wala akong lightings na dala. Ayan, pero Nissan single piston caliper ang kanyang equip sa likod. So meron din itong standard 5. And same seat positioning or seat design, same lang. Tank design, same lang. So naka TFT funnel, manual key entry, adjustable clutch lever. So ito gusto ko to. And meron din siyang adjustable brake lever, kill switch. So navigation ng key buttons na nandito lahat para sa mga pictures mo. So meron tong quick shifter, launch control, traction control, cruise control, ABS for front and rear. So napaka-loaded na bike nito. So ito na yata ang pinaka-loaded na bike pagdating sa naked bike sa lahat ng brand. Yan ang masasabi ko, talagang super loaded na tong bike na to. Syempre unang-una talaga yung pictures na to na supercharged. Then the cross control, launch control, quick shifter, up and down. Sobra. So napaka na to, solid na bike sa madaling salita. So para sa akin, in my opinion, this is the top naked bike na may recommend ko sa mga gustong bumili ng pinaka-top. So ito na yon, the Kawasaki ZH2 2024. So ayun, additional ko, naka trailless frame, high intils metal trailless frame. Etong kagandahan nito, hindi na siya like nung first model na meron siyang naka lime green na frame. Ito naka solid black. So black and silver. Ito silver, metallic silver, phantom black. So yan yung color name niyan. So ipapasilip ko sa inyo yung 2020. Ayan, ito yung sinasabi ko, meron siyang ganito. So ayan mga kamotor, pagpilian nyo na lang kung alin yung mas magandang colorway. So walang nagbago, same lang lahat. Ayan, okay. So yan ang sa intro, pinakita ko na sa inyo to. So same lang yung tail light, turning light sa likod, all LED, signal light sa harap, LED lahat. So walang nagbago. Yun lang, nag-update lang sila ng colorway. Yan. So syempre ito yung nagbago talaga. So the price, so meron tong price as of today, September 2023. So meron tong 950,000 pesos para makuha nyo tong ZH2 na 2024 model. So yun, lalagay ko yung number dyan sa video para makontak nyo para sa full details ng bike, full how to avail the bike, cash man or installment man. So pwede nyong i-contact yung number dyan sa
baba. Ayun, look for Miss Roxanne and kay Miss Erica Reyes para sa full details kung cashman or financing. Okay, so ayan. So hopefully nag-enjoy kayo, and also may nakuha kayong tips and bagong ideas pagdating sa Kawasaki ZH2. So bago ako magpaalam, gusto ko muna mag-shoutout syempre dito sa mga tropa natin dito sa Kawasaki Leisure Bike na laging nag-a-update sa akin pagdating sa bago nilang unit. Yun kay Kodok, and also kay Master Owen, then sa newly member ng Big Bike ng Kawasaki, yun kay Sir, thank you. And shoutout sa inyo. Okay, so yun mga kamatmat, so hanggang dito na lang yung aking episode. So hopefully may nakuha kayong tips and idea. Okay, so this is Imon, see you on the road. Peace out.